Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Japan Social Security. Ano ang dapat malaman ng bawat OFW? Para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Japan, narito ang ilang bagay na napakahalaga pero hindi lahat ay nakakaalam. Ang Social Security System ng Japan. Marami sa atin ang nagtatrabaho buwan-buwan at nakikita natin sa ating payslip ang iba't ibang deductions gaya ng health insurance, pension at employment insurance. Pero ang tanong, alam ba natin kung para saan ang mga kinakaltas sa ating sahod? Una, ang health insurance. Kapag tayo ay naka-enroll sa health insurance, hindi natin kailangang akuin ang buong gastos kapag nagpapagamot sa Japan. May bahagi ng medical expenses na sinasagot ng insurance ayon sa applicable rules. Pero hindi lamang ito tungkol sa pagpapagamot. Mayroon ding mga benepisyo para sa ilang kwalipikadong worker na nagkasakit at pansamantalang hindi makapagtrabaho. Kaya kung ikaw ay nagkasakit at hindi makapasok sa trabaho, huwag agad isipin na wala ka ng anumang support. Alamin muna kung may benefit na maaari mong i-claim. Ikalawa, employment insurance o Koyo Hoken. Ito naman ang insurance na may kaugnayan sa pagkawala ng trabaho. Kung ang isang worker ay nawala ng trabaho at natutugunan niya ang mga requirements, maaari siyang maging eligible para sa unemployment benefits. Pero tandaan, hindi automatic na lahat ng nag-resign o nawala ng trabaho ay makakatanggap agad. Mahalaga ang dahilan kung bakit natapos ang trabaho, gaano katagat ang insured, at iba pang requirements. Kaya kung mawawala ng trabaho, magandang pumunta sa Hello Work at alamin kung ano ang iyong karapatan. Ikatlo, pension o nenkin. Ito ang isa sa pinakamahalagang contributions ng isang OFW sa Japan. Maraming Pilipino ang iniisip na ang pensyon ay para lamang sa pagtanda. Pero ang pension system ay maaari ding may kaugnayan sa disability pension at survivor's pension. Depende sa sitwasyon at eligibility. At para naman sa mga foreign worker na umaalis na ng Japan, may tinatawag na lump sum withdrawal payment para sa mga kwalipikadong tao. Pero hindi ito automatic. May mga requirements na kailangang sundin. Kaya bago umuwi ng permanente sa Pilipinas, magandang alamin muna kung ano ang mangyayari sa iyong pension record at kung mayroon kang anumang claim. Ikaapat, Workers' Compensation o ROSAI. Kung ang injury o illness ay may kaugnayan sa trabaho, maaaring pumasok ang Workers' Compensation Insurance. Halimbawa, kung nagkaroon ng aksidente habang nagtatrabaho, hindi dapat basta ituring na ordinaryong sakit o injury lamang. Mahalagang i-report ito ng tama at alamin kung sakop ito ng workers' compensation. At panghuli, isang napakahalagang paalala. Ang visa at social security ay dalawang magkaibang bagay. Kahit pagpalit ka ng visa o resident status, hindi ibig sabihin na automatic na mawawala ang iyong mga dating pension at insurance records. Kaya dapat nating itago ang ating payslips, employment contracts, pension records, insurance documents, employment documents, at tax records dahil maaaring kailanganin ng mga ito sa hinaharap. Mga kababayan, lagi nating tandaan, kapag nagtatrabaho tayo sa Japan, hindi lang sahod ang dapat nating alam. Dapat alam din natin kung ano ang mga deductions natin, saan napupunta ang mga ito, at ano ang mga benepisyong maaari nating makuha kapag dumating ang panahon na kailangan natin ang tulong ng sistema.
dahil ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho ng mabuti. Ito rin ay tungkol sa pag-alam at pagprotekta sa ating mga karapatan. Alamin ang iyong karapatan, alamin kung saan napupunta ang iyong contribution dahil ang kaalaman ay proteksyon para sa sarili at sa pamilya. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.